natin, tara na. Sige, eto na mga kababayan. Kilos protesta ni Kiko Barzaga, posibleng hihimas ng rihas kung matuloy ang paglusob nila sa Forbes Park. Ayan, eto na mga kababayan. Posibleng hihimas ng rihas ang inyong Congressman Meow Meow. Nako po, pakinggan ninyo ha mga kababayan. Yung ating pag-uusapan, eto na. Mula po ito sa Billionaire News. Naku mga kababayan, may ads lang. Naku, Diyos ko, ano kaya tong pinasok ni Kiko? Naku, masakit sa ulo ito. Hindi na via online ng pag-atake ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga laban kay PBBM. Ngayong araw, sa mga magtatanong po, natuloy na ba ang paglusob nila? Wala pa po, Ma'am Arlene, kasi nga po, ang sabi is alas 10 daw po ng gabi. Ngunit alas 9:23 pa lang po. So, alas 10 daw. So, ang sabi dito sa agenda, weekend ng Billionaire News Channel ay hindi lang daw sa internet, kundi personal na. Isang anti-Marcos rally sa kanyang pangunguna ang ikakasaumano sa Forbes Park sa Makati. Patay. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Alas 5 pa lang nitong linggo ng umaga, meron ang nakadeploy ng mga pulis ng Southern Police District sa Executive Village na Forbes Park. Ayon kay SPD District Director Randy Arceo, parte raw ito ng paghahanda sa ikinasang kilos protesta sa parehong araw, alas 10 ng gabi. Actually, ang kabuang personnel natin na nakadeploy ay nasa 615 po. No, iba't ibang lugar po yan at meron pa tayong naka-reserve sa headquarters ng mga 200. Nitong Sabado, sa opisyal na Facebook page ni Congressman Kiko Barzaga, nagpost ito ng paanyaya sa publiko na lumahok sa isang anti-Marcos protest sa harap mismo ng Forbes Park Buendia Gate. Pakinggan ninyo ha, ito mga kababayan, yung panawagan ni Kiko. Kung ano ang magiging kaso niya ang kakaharapin, kung matuloy itong paglusob nila ngayong alas 10 ng gabi sa Forbes Park, Makati. Forbes Park, Makati. Mga kababayan, pakinggan ninyong mabuti kung ano ang magiging kaso niya dito. Bakit? Ito po, siya po'y nananawagan ng kilos protesta na brutal. Brutal. Pakinggan ninyo. Fortunately, the mass protests in September did not affect the Marcos administration because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. Sinabi rin ng kongresista na dadalhin anla ang galit ng taong bayan sa pintuan mismo ng mga umano'y korap. Nagpaalala rin ito sa publiko na huwag kalimutan ang mga essentials para sa gagawing kilos protesta. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Paninindigan ni Arceo, iingatan din nila na hindi na magkagulo, lalo na't mainit na issue. Sabi ni Kiko, mga kababayan, sa kanyang Facebook na video, magsuot ng mask, magdala ng kagamitan, mag-shades. Magsuot ng mask, mag-shades, magdala ng kagamitan. Katulad ito sa panawagan ni Boy Lighter. No? Magdala daw ng lighter, magdala ng essentials, para sa paglusob nila. Naku po mga kababayan, sedisyon po ang kasong kakaharapin dito. Kriminal po ang mangyayari dito mga kababayan. Terrorist, kung naalala ninyo yung naninira ng gamit sa Mindiola, sa Maynila noong September 21 rally, nag-iiyakan po, hindi po nakakalabas. Yung mga magulang lumuluhod sa nanghingi ng awa para palayain ang mga anak nila. Naku po, ito po ang sabi mga kababayan. Nito sa publiko na huwag kalimutan ang mga essentials para sa gagawing kilos protesta. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Paninindigan
panindigan ni Arceo, iniingatan din nila na hindi na magkagulo, lalo na't mainit na issue pa rin ang nangyaring mga protesta noong September 21. Exercise pa rin namin yung maximum tolerance. Nakipag-coordinate na rin daw ang kapulisan sa Metropolitan Manila Development Authority sakaling makaapekto ang demonstrasyon sa trapiko sa EDSA. Personal ding ininspeksyon ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abarin ang Actually, sa mga nagtaka po kung bakit ang boses ko ay parang nag-i-echo, malaki na po kasi yung room. Nakalipat na po kasi kami sa nabili kong townhouse. Di ba? Malaki po kasi yung room, mga kababayan. So, nakalipat na kami, kailangan ko, hindi pa kasi na-deliver yung mga kagamitan na in-order ko. Actually, ang in-order ko po ay sobrang dami, no, na kasya lang dito sa sukat. Kaya kung naalala ninyo, nag-e-echo po siya. Diba? Diba? Nilatag na seguridad sa paligid ng Forbes Park. Para sa Agenda Weekend, Jos Ignacio, Billionaire News Channel. Diba? Kita nyo, mga kababayan? Naku po! Grabe po! Yung kakaharaping kaso ngayon ni Kiko, mga kababayan, Diyos ko po. Diyos mio marimar. Halaka. At, naku, hanap tayo dito, mga kababayan, ng mga rally nga daw nila di umano. Hanapin nga natin dito. Kung saan yung mga rally dito. O ito, si Harry Roque nag-live. People Power daw sa Forbes Park. Pakinggan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin na minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. at ang kita ninyo? Kita nyo, mga kababayan, rinig ninyo. Ang tanging paraan daw para makauwi si Digong ay matanggal si Marcos. So, sinong ipapalit? Si Sara. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, yung pag-upo ni Sara bilang presidente, kung mapatalsik nila si PBBM, ay para sa pamilya nila. Hindi para sa taong bayan. Kita mo yan? Pababain mo si Marcos. Gagawa kayo ng kilos protesta sa pangunguna ni Kiko Barzaga. Pag natanggal si Marcos, si Sara ang papalit. Tapos saan? Para makauwi si Digong, para maghiganti siya sa mga nanggigipit di umano sa kanila. Nako, ngayon pa lang, mga kababayan, huwag niyo na pong suportahan yan. para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. Sang-ayon sa Sala ng Batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling. Di ba? Ganon si Roque. Mapatalsik daw, bababa siya para sa people power na hindi naman umabot ng 1,000 ang tao. Tapos bigyan daw ng sakit ng Diyos para magkasakit. Roque, parang nagkakamali ka yata. Parang napapansin ko sa mukha mo, parang yung pinatungan ng salamin mo may dugo na. Kita nyo, mga kababayan. Lagyan daw ng sakit si PBBM para daw bumaba na daw pagka-presidente. Kung napansin ninyo, mga kababayan, ang mukha ni Roque, may dugo na yung pinatungan ng salamin. Kita nyo yan? Kasi po, sa hindi po nakakaalam, mga kababayan, kung nakita nyo ang kanyang mata, bumibigay na, diabetic po ang baboy na to. Kunting-kunti na lang, kapag inatake ng diabetic ito or diabetes, lalabo na po ang paningin yan. At naalala ninyo, mga kababayan, walang tulog si Roque. Laging stress, tuliro ang utak, masakit ang ulo, at diabetic pa. Take note, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, sabog na po ang dalawang tuhod niya. Mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, dalawang tuhod na po ni Roque ang sumabog. Kaya sabi niya, kailangan daw si PBBM dapuhan ng sakit. Bigyan daw ng Panginoon. Putang ina naman, nakakapagtawag pa kayo ng Panginoon.
Sino bang Panginoon tutulong sa inyo niyan? Pakita ko sa inyo mga kababayan na ito po, Hari Roque, tuhod. Para makita ninyo mga kababayan, anong nangyari sa tuhod ni Hari Roque. Ito, sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ang tuhod po, ang tuhod po ni Hari Roque ay sabog na po yan. Sabog na po ang tuhod ni Hari Roque. Sa mga hindi po nakakaalam. Di ba, Ma'am Arlene Moreliano? Sabog na po kasi ang tuhod niya. Kunting-kunti na lang po, mga kababayan, mamamatay na po ito. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang diabetes po ay traidor na sakit po yan. Kapag yan po ay tumama sa mga daliri, sa mga buto, pwedeng putulin, pwede kang mawala ng paa, mawala ng daliri. Ngayon, swerte ka kung sa paa o sa daliri mo tatama. Paano kung sa paningin? Paano kung sa paningin mo ito tatama? Nako, kita nyo mga kababayan sabog na ang dalawang tuhod ni Hari Roque. Take note mga kababayan, bago pa lang siya nito sa dahig at the time. Siguro mga 1 month pa lang siya sa dahig nito. Simula nung ikinulong si Digong kasi medyo mataba pa siya dyan. So ngayon po mga kababayan, kung makita nyo po ang kanyang live, pumayat na po siya. Sa PDP, no? Well, siguro naman po, alam nyo na, sa mga pangyayari na binasura ng ICC, ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Bukas po, 12 ng Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan na ito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Wow. Trilyones po. Roque, hindi po kami naaawa sa sarili namin kasi nakakain naman kami ng 3 times a day. Ikaw ang maawa sa sarili mo kasi hindi ka na makakaapak sa lupang sinilangan mo. Diba? Mamamanas ka na. Mamamatay ka na. Sa korupsyon. Dati-dati, bilyones lang. Ngayon, trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Wow. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Roque, huwag mong kaawaan yung mga kabataan. Bakit? Ang mga kabataan, mautak lalo pag Pinoy. Ikaw nga, sa edad mong yan, mautak ka pa rin, di ba? Tinakbo mo yung pera ng Pogo na hindi mo masabi-sabi kung magkano. Well, bukas po, merong nanawagan na ang People Power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Kita ninyo mga kababayan, bakit nila alam na merong ganitong panawagan? Kasi meron po yan silang group chat. Meron po yan silang isang grupo sa Facebook Messenger na kung saan lahat ng mga DDS na mga vloggers, mga supporters, sponsor, at mga politician, lahat po yan pinag-uusapan nila sa isang GC. Na which is, doon po ako nakakuha ng source. Doon po ako nakakuha ng source kasi may friend ako doon. Hindi daw siya masyadong sumasali at hindi na rin siya nagko-content. Kasi naniniwala na daw siya sa akin. Continue. Baka nakalimutan nila. Marami akong kaibigang DDS. Diba po rin po yan, ganyang panawagan. At ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Alam daw natin na ang Forbes Park ang tirahan ng mga mayayaman na nakatira sa ating bayan.
sabi ko nga kanina, mga kababayan, na ang Forbes Park, diyan nakatira yung mga may-ari ng mga establishmento, mga buildings, mga malls, mga business areas na pinagtatrabahuan ng mga Pilipino. Ngayon, kapag sinira nyo yan, kapag sinira nyo yung Forbes Park na yan, na may mga nakatira dyan, na mga foreigner, na mga businessman, mga investor, yung mga tycoon, mga mayayaman, kapag sinira nyo yan, babagsak ang ating ekonomiya. Tandaan nyo yan, mga ralihista. Take note, si Kiko Barzaga at ilan pa na mga politician na nangunguna ngayon dyan sa rally na yan, na lulusob sa Forbes Park, make sure na paunahin ninyo. Make sure na makita ninyong nauuna. Bakit? Kapag hindi nyo nakitang nauuna, gagawin kayong human shield. Gagawin kayong human shield niyan. Pag binomba kayo doon ng tear gas, water cannon, pinalo kayo ng mga batuta, yang mga nangunguna na yan, magsiuwian yan, may mga sasakyan yan. Mga milyonaryo, bilyonaryo na yan. Bayad yan at pinunduhan yan ng mga DDS groups. Ngayon, kapag nasira ninyo ang Forbes, kapag nilusog ninyo at nag-atrasan lahat ng mga investor, saan kayo kukuha ng kakainin ninyo at sasahurin ninyo kung ang mga amo ninyo ay wala na dyan? Diba? Saan kayo kukuha ng pang-araw-araw ninyong konsumo kapag sinira nyo yan? Ulitin ko, ang Forbes Park sa Makati, ang puso ng ekonomiya. Diba? Ito na si Lasing Official. Huwag ka namang dyan, Lasing Official. Maniwala ka naman dyan sa Marcolita mong sinasabi. Puki ng ina. Yung Marcolita na binayaran na vlogger, magpakita siya ng resibo at pangalan ko kung kasali ako doon. Kasi kung puro lang kwento, no. Diba? Sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan. Yung Forbes Park na yan, diyan nakatira lahat ng bilyonaryo, tycoon, mga powerful person, mga influencer, lahat nandiyan, mga kababayan. Kapag sinira nyo yan dyan, kapag nilusog nyo yan dyan, mapipilay ang ekonomiya ng Pilipinas. Diba? Ngayon, mga kababayan, Oy, maraming salamat LV. Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Or super chat ba yan? Super sticker. Ngayon, mga kababayan, kapag nawala yan, yung mga investor dyan, yung mga foreigner, mga negosyante, mga bilyonaryo, na mga nagmamay-ari ng mall, nagmamay-ari ng Jollibee, Chowking, Greenwich, nagmamay-ari ng Pure Gold, Walter Mart, SNR, nagmamay-ari ng mga TV station, radio station, call center company. Kapag nawawala yan, yung mga nagsugod doon na nagrally, uuwi kayong basag ang ulo, lason sa tear gas, basang-basa sa water cannon, palo sa batuta, tapos uuwi kayo sa bahay ninyo nganga. Bakit? Kasi yung mga amo ninyo, nilusob ninyo doon at sinira ninyo ang kanilang tahanan. Kahit sabihin mo na dyan nakatira yan, pag lumipat ng tirahan yan, may mga iba-ibang bahay na binibili yan sa ibang bansa. Ngayon, pag umalis yan sila dyan, dala nila pera nila, dala nila yung kayamanan nila, nga kayo. Nga kayo. Ituloy ninyo yan. Ituloy ninyo. Tignan natin kung yung mga nagtatrabaho sa mga grocery stores, yung mga sales lady, yung mga salesman, yung mga nagtatrabaho sa palengke, yung mga
kung ano-anong trabaho ninyo sa Pilipinas, di ba? Sa tingin ninyo, may babalikan pa kayong trabaho kung nawala na yung mga amo ninyo? Sinong magpapasahod sa inyo kung wawasakin nyo? Nandiyan nakatira yung halos 90% ng mga amo ng mga trabahanteng Pinoy. Tandaan nyo yan. Mga magrarally na lulusob ngayong gabi sa Forbes Park. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Kapag pinasok nyo ang Forbes Park, kapag niransak ninyo yung mga bahay dyan, sinira ninyo, sinilaban ninyo, ang mangyayari dyan, matrigger yung mga nakatira dyan. Magsialisan yan, magsilabasan yan. Kasi ibang bahay dyan, mga mansyon, may mga helikopter yan, magsiliparan lahat yan. Ngayon, anong mangyari sa ekonomiya ng Pilipinas kung ang mga amo ng mga nagrarally dyan na isang tuka lang naman, okay lang sana kung yung mga sumasali sa rally dyan at manggugulo ay mga anak ng bilyonaryo. Diyos ko, kung kikita ka lang din naman ng 20 mil sa isang buwan, kulang pa yan sa bisyo, huwag ka nang sumamat manggulo dyan sa rally sa Forbes Park. Diba? Ako nagpapaalala, okay sana kung yung mga sasali sa rally dyan kasama ni Kiko Barzaga at ng mga DDS politician ay mga mayayaman kayo. Di ba? At mga marami kayong pera. Kasi kung sinugod nyo yan dyan at naglayasan yung mga investor dyan, kung nagtrabaho ka sa Pure Gold, mawawalan ka ng trabaho. Kasi wala nang may-ari ng Pure Gold, lalayas na. Kung nagtrabaho ka sa SM, kung sinugod mo yung lugar na yan, inandyan din nakatira yung may-ari ng SM, mawalan ka ng trabaho, mapasara ang SM. Mapasara ang Pure Gold. Kung dyan ka susugod, kung nagtrabaho ka sa Jollibee, McDo, Manginasal, Greenwich, ano pa? Red Ribbon, ano pa? Kung ano-ano mga fast food, Chowking, kung sugurin mo yan at lalayas yung may-ari, mapapasara lahat ng fast food, wala ka ng trabaho. Wala ka ng sasahudin, wala kang kakainin, putang inakain, kahangin, tae ka ng utot, ang kalabasan mo dyan. Tandaan nyo yan. Tapos yung mga kasama ninyo dyan na si Kiko Barzaga, di ba? Milyon-milyon ang hinahawakang pera niyan. Putang ina, mayaman na yan. Kahit napasara yung mga tindahan, may pera yan. Kayo, anong sasahurin at kakainin ninyo? Take note, mga rallyista na sasama kay Kiko. Isipin ninyong mabuti. Kung ikaw ay isang dukha at mahirap lang na sumasahod ng 20 mil sa isang buwan dahil kuro ka lang sa fast food, sales lady ka lang, salesman ka lang, wag ka nang sumama dyan. Bakit? Ikaw, doble mawawala sa'yo. Si Kiko Barzaga, may sahod yan bilang kongresista. May pera na yan kasi yung angkan yan, may mga posisyon sa gobyerno at Nepo baby yan. Ibig sabihin ng Nepo baby, mayamang pinanganak yan. Ikaw sasama sa rally at manggugulo ka dyan, mabugbog ka ng batuta, mabumba ka ng tubig ng bumbero, hagisan ka ng tergas, magkakuba-kuba ka sa takbo, ubo-ubo ka sa usok, tapos pag-uwi mo sa bahay, gutom, sugat, bugbog, tapos pag duty mo, wala ka ng trabaho, kay wala na yung may-ari, kay pinapalayas nyo na. Gusto nyo bang makita kung sino si Kiko Barzaga? Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Kiko Barzaga. Baka nagugulat kayo. Ito.
Ayan mga kababayan. Kiko Barzaga, kahit mag-rally-rally yan dyan, milyones ang pera niyan. Tignan mo yung pera, bit-bit. Kada bundle dyan, 100,000. 2 milyon mahigit yung bit-bit niya. Ikaw nag-rally ngayon, may 1 milyon ka ba sa bangko? Wala. Di ba? Ikaw na nag-rally ngayon, wala kang 100 milyon, wala kang 1 milyon sa bangko. Ayan, kita mo, ultimo hunos niya, nagkalat ang pera. Pero kayo, na sumasama dyan, putang ina. Isang kahig, isang tuka ka lang, wala kang pera, mabubugbog ka pa. At kung nagkamali ka pa sa paglusob nyo dyan, napalayas ang mga amo ninyo sa pinagtatrabahuan ninyo kasi dyan nakatira lahat ng mga negosyante, mga mayayaman, mga tycoon, mga mayayamang tao na nagmamay-ari ng negosyo, lahat kayo mawawalan. Pero si Kiko, may pera pa rin yan. Tandaan ninyo, huwag niyong ikumpara ang status ng buhay ninyo na rallyista sa status ng buhay ni Kiko. Si Kiko, may sports car yan, may milyones yan, may magandang bahay yan. Hindi nagbabayad ng kuryente, tubig yan. Samantalang kayo na isang kahig, isang tuka, sumasahod lang ng 20,000 sa isang buwan, may asawa pang ambisyosa, may anak pang pinapaaral, tapos 20,000 lang ang sinasahod, kulang pa. Nagbayad ka ng upa ng bahay, tubig, kuryente, may asawang chismusa, puro lang bili ng luho, may anak pang pinapaaral, tapos ikaw may bisyo ka pang yusi, tapos umiinom ka pa. Putang ina. Tapos nagsasahod ka ng 20,000. Kasi isang kahig, isang tuka ka lang. I-compare mo kay Kiko Barzaga. Si Kiko, ganyan palang edad kongresista na. Si Kiko, milyonaryo na. Ikayo, may pera kayo? Anong kahinatnan sa pagsama ninyo at paglusob ninyo dyan sa Forbes Park? Diba? Anong consequences pag lumusob kayo dyan? Yayaman kayo? Magkakapera kayo? Lahat kayo mapipilayan. Hindi yan solusyon. Diba? Hindi yan solusyon. Si Kiko Barzaga, milyonaryo yan. Kayo na sumasamang tanga, wala kayong pera. Si Kiko, kung ano man ang mangyari, kahit makulong yan, mayaman yan. Kayo, pag nahuli kahit nakulong kayo dyan, meron na naman akong makitang magulang na umiiyak-iyak sa harapan ng istasyon ng pulis. Nagmamakaawang palayain ng anak. Tragis na yan. Kita nyo, mga kababayan? Diyos ko po. Isa lang masasabi ko, tigilan nyo yan. Nga kayo. Nga kayo. Continue. Kasama na po dyan si Tambaluslos. Na for some reason, ang dami-dami na bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay na dyan. At isang bahay na yun sa... Putang ina. Tignan mo, gano'ng ka fake news. Ang bahay daw ni Romualdez ay hindi bababa sa 6. Putang ina. Mga kababayan, saan kaya nakuha ni Harry Roque yung kwentada na hindi bababa sa 6 ang bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park? Putang ina ka, Harry Roque. Diyos mio Marimar. Pero kung ako tanungin mo, may bahay ba ang mga Duterte dyan? Ewan ko lang, depende sa nakita. Yung hindi rin. Forbes Park, hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Diyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay... Ano daw? Hindi bababa sa 2 milyon ang bahay sa Forbes Park? Putang ina, kung hindi bababa sa 2 milyon, di sana dyan na lang ako bumili. Dito pa nga lang, fake news ka na. Tangina, Roque, ang mga bahay dyan, Roque, 100 milyon pataas. Yung sinabi mong hindi bababa sa 2 milyon, yan yung mga negosyo ni Bilyar.
Yung Amaya, yan yung Bria, di ba? Yung Camila, yan yun, hindi bababa sa 2 milyon. Ang Forbes Park Roque, hindi bababa sa 100 milyon. Bogo. Kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakurap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico. Kita ninyo? Si BBM daw at ang pamilyang Marcos, ang nasa Guinness Book of World Record sa pinakakurap na pamilya sa buong mundo. Sure ka ba? Nasa Guinness. Kasi pag i-search ko yan, hindi lalabas sa Guinness yan, mapahiya ka. Pero kapag si Duterte, ang hahanapin ko at lalabas, pang-7 sa 100 sa pinakakurap na presidente sa buong mundo, makikita ko't lalabas. Yun ay totoo. Nasa Guinness daw ang mga Marcos. Sige nga, hanapin nga natin. Si Digong. Sige nga, Duterte. Top corrupt president. Baka magulat ka ngayon dito, Harry Roque. The most corrupt presidents in the history of the world, where power, greed, and betrayal came to... Bago natin umpisan, mga idol. Mga digdig. Kita mo? Si Marcos nasa Guinness Book of World Record daw. Pag i-research mo ngayon, hindi lalabas si Marcos dyan na most corrupt family in the world. Wala sa Guinness si Marcos. Trinay ko nang i-search niya noon pa. Binura ng Guinness kasi napahiya sila. Kasi bakit? Anong binabatayan ng Guinness? Bakit nagkakaroon ng alahas si Imelda na walang designer? At bakit nagkaroon ng alahas si Imelda na walang pinanggalingan kung sino ang nagbenta? Kaya yun ay questionable. Walang designer sa alahas niya. Kaya tinanggal ng Guinness. Di ba? Sabi ni Sir Nino, kung nabuhay pa si Tito PD Barzaga, hindi niya hayaan ang ginagawa ni Kiko. Sa totoo lang, Sir Nino, wala po talaga tayong magawa kay Kiko. Basta, si Kiko, kung ano man ang kanyang paninindigan, sa kanya na talaga yan. Sana, kung kanyang gustuhin ay mag-rally para sa bayan, suporta ako sa kanya. Pero kung ang kanyang pag-rally ay hahaluan ng DDS, hindi na ako mag-comment dyan. Kasi darating ang panahon at darating ang pangyayari, kung darating ang kagipitan, si Kiko ang ididiin nila dyan. Nako, Sir Nino, alam mo yan. Alam mo yan, Sir Nino. Darating ang panahon, alam natin kung ano ang galawan ng mga DDS. Mga traidor yan. Pagkatapos mong ipagtanggol yan, pagdating ng kagipitan, ikaw ang ididiin dyan. Sana si Kiko, alam niya kung ano yung pinasok niya. Alam niya rin kung paano siya lumabas dyan. Mahirap kasi, mga kababayan. Ako naintindihan ko siya kung mag-rally siya ay para sa sarili niyang paninindigan. Sasaludo pa ako sa kanya. Pero kung nag-rally siya dyan, kasi dahil sa mga DDS, darating ang panahon dyan, kung ano man ang kagipitan, siya ang iipitin ng mga DDS dyan. Tignan mo, Sir Nino, pagdating ng kapanahunan dyan, maghugas kamay yung mga DDS dyan. Totoo yan. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Una, tignan nyo yung mga nagrarally sa Qatar. Pinagtanggol nila si Tatay Digong nila Duterte. Nung hinuli sila, pumunta ba si Digong doon? Pumunta ba si Sara para pagtanggol sila? Wala. Nga. Tignan nyo yung pulis na vlogger. Nag-live siya. At sabi niya, hindi ako susunod kay Marcos sa paghuli kay Digong kasi mali yan. Wala akong pakialam kahit presidente pa yan. Tinanggal siya ngayon sa posisyon. Tinanggalan siya ng lisensya bilang pulis. Tinulungan ba siya ni Sara? Tinulungan ba siya ng mga DDS? Nga. Kaya yan ang kinabahala ko kay Kiko. Pag dumating ang panahon ng kagipitan, hindi siya tutulungan ng mga DDS na yan. Gagawin lang siyang taga-attack dyan. Totoo yan, mga kababayan.
Alam kong galawan ng mga DDS. Pagdating sa huli, hugas kamay yan. Wala kayong maaasahan dyan. Never talaga. Walang tutulong kay Kiko dyan. Si Kiko lang din ang sasalo sa problema niya. Ngayon, sinasakyan siya ng sinasakyan ng mga DDS. Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat sa iyong super chat. Hello Ken, gandang gabi sa iyo. Pa-shout out kay aking pamilya. Ayan, salamat po Ma'am Arlene Pabular at kay Sir Jude Abilgas at sa mga anak mo. Maraming salamat po. Totoo yan, Sir Nino. Ako na nagsabi. Noon pa man, naging DDS din tayo. Alam natin kung anong galawan yan nila. Ako'y nababahala kay Kiko. Darating ang panahon dyan, sa rally na yan, kung sakali man napasukin nila ang Forbes, darating ang panahon ng kagipitan, si Kiko ang mananagot lahat dyan. Yung mga DDS na bumaback up sa kanya, magkakalasan yan. Alam ko na may DDS talaga na bumaback up dyan, naaawa ako kay Kiko. Malaki pa ang tsansa ni Kiko. Malaki pa ang marating niya. Take note, saan kayo nakakita na isang kongresistang bata? Bihira lang yan. Bihira lang sa isang pamilyang politician na magkaroon ka ng anak na hindi pa 30 anyos ay politician na. Totoo yan. Sayang kung sakali man. Sa ngayon, hindi pa natin siya pwedeng husgahan kasi hindi pa naman nangyari na nilusob nila. Pero kung may mangyari sa Forbes, si Kiko talaga ang mananagot lahat dyan. Di ba? Oo. Diyos ko po, mga kababayan. Basta yun lang yung aking reaksyon. Ma'am Suplada, ayan, sa mga nagtatanong po, sabi ni Roque, mga kababayan, si PBBM daw po at ang pamilya niya ay nasa Guinness Book of World Records sa pinakakurap na pamilya sa buong mundo. Pero, pag binasa po ninyo, 2017, Rodrigo Duterte, former President of the Philippines. Ayan o, corruption core. Kita nyo yan? Unveiling the most corrupt person every year. Si Digong po ay pampito. Nauna po dito ay ang Bashar al-Assad, former President of Syria. Maria Consuelo, Attorney General ng Guatemala. Yevgeny Prigozhin, oligarchs and machinery leader ng Russia. President of Belarus, Alexander. Former President of Brazil, Jair Bolsonaro. Joseph Muscat, Minister of Malta. Danske Bank, largest bank in Denmark, and Rodrigo Duterte, former President of the Philippines. Kita nyo yan? The most corrupt person in the world. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Mula 2015 hanggang 2024. Diba? Yan po yun. Parents ko nanood talaga sa iyong mga post paggabi. Ayan, salamat po. Pitix PH. Ayan, sa mga taga Iloilo, maayong gabi. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, si Kiko po talaga ang kawawa dyan. Iwan ko ba kay Kiko? Bakit nagkaganyan yan? Kabait-bait naman yan. Oo, kagaling-galing yan. Idol ko pa nga yan eh. Oo, kasi siya lang yung unique na kongresista. Iwan ko, ba't nagkaganyan yan? Sabi nga kanina ni Congressman Puno ng Antipolo, kinausap na daw niya yung mama ni Kiko, si Mayor. Hindi daw nakikinig, hindi daw niya kayang kontrolin. Wala tayong magawa. Si Kiko, hindi naman minor de edad. May edad naman yan, 20 plus na yan eh. Magti-30 na yan eh. Wala tayong magawa. Buhay niya yan eh. Di ba? Kung alam niya pinasok yan, alam din niya paano lumabas. Basta isa lang ang masasabi ko, yung mga DDS, mga traidor yan. Mga traidor yan. Darating ang araw ng kagipitan, bibitawan ka dyan, maghugas kamay yan. Maghuhugas kamay yan lahat. So yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon dun
Wag naman po nating husgahan si Kiko. Pinoy Music Man, wag po nating husgahan si Kiko na pera, iba talaga nagagawa sa pera. Hindi po, kasi kung tutusin si Kiko, may pera na po yan sila. No? Mga politician yung magulang yan eh. Hindi natin siya pwedeng sabihin na bayaran siya ng mga DDS. Kung pera pag-usapan, may pera yan. Oo, mga mayayaman na yan. Hindi ko lang alam talaga kung anong rason. Pero sa kanya yan, buhay niya yan, wala tayong magawa. Diba? Basta kung alam niya paano niya pinasok yan, alam niya kung paano lumabas. Yun lang ang akin.